Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na ating tagapagligtas, sapagkat hiningap niya kung Kanyang abangan. Banal na ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe, kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan sa lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila
ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo't wina. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipon lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon ang Our Lady of Guadalupe, patroness of the Americas and of the Philippines. Siya ang ating ina na nakakaunawa sa atin at nagpapalambot ng ating mga puso. Sa Kanya tayo maaari laging pumunta. Yung mga apparitions po niya, lagi pong sa mga dukha. Napansin niyo ba? Sa Lourdes, sa Tepeyac, sa kung saan-saan pa. Palaging sa mga dukha siya nagpapakita. Sa mga bata, sa hindi nag-aral, sa mga sabihin na nating walang mataas na katayuan sa lipunan, never sa isang theologian o sa isang bilyonaryo. Ang debosyon po sa mahal na ina ay tinatawag sa spirituality na mysticism of the poor. Maliwanag pong nahahayag ito sa impact ng Our Lady of Guadalupe sa Latin America. Alam nyo, karamihan pong mga katutubo roon, yung mga Aztecs, yung mga, lalo na sa Mexico, yung mga katutubong Mexicano, ay mga Kristiyano na ngayon dahil sa Our Lady of Guadalupe. Dati pong itinuturing na dayuhang relihiyon o foreign religion ang Kristyanismo doon. Pero dahil sa Our Lady of Guadalupe,
para na ring naging katutubong relihiyon doon ang Kristyanismo. Kahit sa North America, napakalaganap ang debosyon sa Our Lady of Guadalupe. Katunayan, dinadramatize nila yan, ginagawang skit kapag December 12, parang yung panunuluyan natin dito, pag Pasko, o kaya naman ay yung pag Biyernes Santo, nagko-costume ang mga bata at ginagawang skit habang pagkatapos o bago matapos ang misa. Siya po ang modelo natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria. Siya po kasi ang unang nakarinig ng mabuting balita. At isinapuso niya yun matapos niya yung marinig. Sabi nga, she pondered everything in her heart. Bukod po doon, binigyang boses niya ang pagiging tao natin. Ulitin ko lang, binigyang boses niya ang pagiging tao natin. Ibig sabihin, yung ating finitude, yung kalikasan natin na mayroong hangganan. At kapag nararamdaman na nating malapit na ang hangganan, hindi na tayo komportable. Naalala nyo doon sa kasalan sa Cana? Sabi ng mga bisita doon kay Jesus, wala na silang alak. Mauubos na. So kabado na sila. Wala na silang maihahain. Dumarating na sila sa hangganan ng pagkaubos. Kaya kinatok na nila ang kamalayan ni Jesus. Wala na silang alak. Sinabihan niya. Pero hindi lang po ito pag-uusap ng ina at anak. Kasi si Mary noon, si Mary of Nazareth, si Mama Mary, isa rin siyang bisita doon sa kasalan sa Cana. So siya yung nagsabi kay Jesus, wala na silang alak. Binigyang boses niya yung hinaing ng mga nangaroon. Pero noong nag-usap sila, mag-ina, hindi lang po yun pag-uusap ng ina at anak, kundi pag-uusap din po yun ng ina ng sangkatauhan at ng Diyos. At bilang ina ng sangkatauhan, matatag siyang tumindig sa helplessness, dala ng pasakit na naranasan sa paanan ng krus. Fast forward sa ministry ni Jesus, nung nando na siya sa krus ng Kalbaryo, merong hindi nang iwan sa kanya. Halos lahat umalis. Halos lahat natakot. Pero may matapang at matatag ang Mama Mary at ang beloved disciple. Meron pang isa. Sa harap ng kawalang kakayanan, wala siyang magagawa doon. Kinailangan niyang hayaan mangyari yun para magkaroon ng katubusan, para magkaroon ng katuparan ang katubusan natin. So napakasakit siguro yun sa isang ina na makitang naghihirap ang kanyang anak sa krus pa ng Kalbaryo at makitang mamatay. Pero alam nyo, hindi siya wala doon. Hindi siya nag-hysterical.
Hindi niya minura yung mga nagpapatay sa anak niya. Isinapuso din niya yung kanyang helplessness. At hindi siya nagsukli ng katulad ng kanilang tinanggap. Dito po niya ipinakikita na hindi lamang ganon ang pagiging ina niya, kundi ganon niya rin ipinakikita ang pagiging ina ng sangkatauhan kung papaano dapat i-handle sa sarili ang kawalang katarungan na iyong nararanasan at nasasaksihan sa iba. Hindi ba pag may nabasa kang, may na-scroll ka na injustice na ginawa sa isang wala namang kamalay-malay, nagwawala ang iyong kalooban. Merong tayong tinatawag na holy rage. Galit na dala ng pagnanais mo ng patas na pagturing. Hindi ito dapat nangyari sa kanya. Ay lalo pa kung sa iyong sarili nangyari. Ngayon mga kapatid, tinuturuan tayo ni Maria kung paano i-handle ang injustice na nararanasan at naoobserbahan sa paligid. At iyon po ay ang pagtindig ng may katatagan sa harapan ng injustice na hindi gumaganti sa parehong paraan. Binibigyan po tayo ng Our Lady of Guadalupe ng magandang halimbawa. Hindi para siya ay sambahin, kundi para siya ay tularan. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kawaawang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa Niño Jesus. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral, at espiritual, ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala, at nanghihina ang loob at isip dahil sa hindi maiwasang problema. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, mga kapatid, magiliw po nating ibulong sa Our Lady of Guadalupe ang mga pangamba natin, yung mga inaalala natin, lalo na po yung mga nararamdaman nating nalalapit na sa hangganan
sa anumang paraan. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng mahal na Birheng Maria, ng iyong anak na si Hesukristo, na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang anak at tinapay, Diyos na nasa altar, pati puso ng isip, tinataas sa'yo, habang naghihintay ka kay Kristong darating. Magsitayong lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahaay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapunihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen ng Guadalupe, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapunuan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang mga bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Our Lady of Guadalupe na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw. Basbasan nyo rin po ang mga imahin at dasalan na kanilang inilalapit sa inyo. Gayon din, matagpuan din nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang trabaho, ang pagpasa sa mga exams. Gayon din ang lakas, kabuhayan, pag-asa, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nililwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús de Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niniwalhati ka namin.